Dahil buwan ng wika, pag-usapan natin ang mga pinakamalalalim na salitang Pilipino. Pero bago yan, pakinggan muna natin ang ating ka-okra sa linggong ito. Hi, this is Sheila from Rizal, Philippines, and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Yes. Pindutin ang pindutan ng pagsunod at ang kampana ng abisa para malaman mo pag may bago tayong mga episodyo. Ha! Mabuhay sa lahat ng mga ka-okra sa buong mundo. Maligayang pagdating sa ika-245 episodyo ng Siligang sa Gabi, ang podcast. Hindi mo kaya. Ako ang mahilig maglakbay na si Jed kasama ang ating kain babae na nagbabalik, si Isha. Kain babae. At ang ating dalubhasang tagapagsalaysay na ngayon ay mananakbo na rin ng ano ba marathon sa Tagalog? Maratonyo. Chaneng. Ano ba yun? Marathonist. Maratoni. Sorry, ano ba yun? Marathon. Paligsahan ng pagtakbo. Katakbuhan. Hindi, ano ba race? Patakbuhan? Hindi race. Karera. Buhay ID karera. Oo, by Bini. Na inaano ni Sian Gasa. Kung ano sinasabi ni Sian Gasa. True. Yon, so yan si may kwento ako. Ang hirap naman magtagalog. Ating mananakbo. Hindi kasi kailangan lang nating iparamdam sa kanila na ang episodyong ito ay para sa buwan ng wika na Agosto. Wow. Tama. Kasi tradisyon na ito sa Siligang, 'di ba? Tama. Oo. Umuo na lang kasi hindi makapag-taglish. Oo. Tama. Pero bago natin simulan ang kwentuhan, bumati muna tayo sa mga nakikinig sa atin dito sa Spotify. At sa mga nanonood sa YouTube at syempre sa ating mga minamahal na miyembro sa Patreon. Hello sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Nawa ay masarap ang ulam ninyo ngayong araw. At paalala lang, nawa ay patuloy nyo kaming suportahan ha. Maging miyembro sa patreon.com/siligang sa gabi. O patuloy niyong ibahagi at pakinggan ang ating mga episodyo, Siligang Express tuwing alas 10 ng Lunes. Oo. Mm-mm. At ang bagong Siligang sa Gabi episodyo tuwing alas 12 ng Miyerkules, kung saan man kayo nakikinig ng podcast. Okay? So simulan na natin. Nagbaon kaming tatlo, nagsaliksik kami sa kaila-ilaliman ng ang internet. Kailaliman ng internet. Ng mga pinakamalalalim na mga salita na nakita namin na Tagalog. Para may mga natutunan tayong lahat ng mga bagong Filipino words, 'di ba? Pangkalawakang Siberio. Cyberspace. Siberia. Bansa na. Ano ba 'yun? World Wide Web. Ano ba 'yun? Pangdaigdigang malawak na sapot. Hindi ba may Tagalog yun, nabanggit natin sa isang episode natin yung Tagalog sa internet. Oo. Or sa World Wide Web. Kasi di ba yung sulatroniko email? Basta ganun yung mga natin dati words. Basta balikan nyo na lang kasi ang tagal na nun 2 years ago na yata. Wala si May kasi nun, di ba Ish? Tayo lang yun dun Ito na, simulan na natin tayo. Magbabanggit tayo ng 3. Tapos kailangan nyo i-define kung ano siya or kung gusto nyo gamitin in a sentence, go. Para matutunan ng mga ka-okra ang mga bagong, hindi mo siya bago, mga rarely used na mga Filipino terms. Okay? Ang una kong term ay may kinalaman sa internet. Ito ang panginain. Panginain? Pagkain? Hindi, internet nga internet. Panginain, yes. Alam niyo ba ibig sabihin ng panginain? Parang basing from your reactions, parang hindi nyo rin assure kung ano ang panginain. Yes. Okay. Feed? Para sa alin? Feed, panginain. Hindi. Parang news feed ganun or parang hindi yan. Ang panginain ay ito, may use in a sentence ako. Madalas kong gamitin ang panginain para magsaliksik. Parang Lord. Ano Lord?
Madalas kong gamitin ang Lord sa pananaliksik. Panginoon? Hindi. Baliw. Nagdasal din sa dasal. Si, Alma Moreno. Dasal lang Karen. Panginain. Madalas kong panginain. Di ba siya yun? Yung interview siya na maging sa senator ba siya dati? Oo, dasal lang Karen. Dasal lang Karen, dasal lang. Panginain ang Tagalog sa internet browser. Panginain? Oo, So, panginain. Internet Explorer. or Yes, Google Chrome, Safari, Brave, yan. Panginain ang tawag dyan. Okay, so yun ang first ko. O, kayo, ano ang first nyo? Ito, nakita ko lang. Alam niyo yung Miktinig? Miktinig? Oo. Hindi. It's actually Tagalog for microphone. Pero di ba, sanay mikropono. tayo. Mikropono is Spanish ata. Hindi siya. So, yun. Okay. Pero pag pinahinggan mo, no, para siyang, mikropono. Parang Para sa Happy Meal, Miktinig. Miktinig. As in M-I-K-T-I-N-I-G? Yes. Okay. Miktinig. Walang may dash or dire-diretso lang siya? Dire-diretso. Miktinig. Yes. Okay. The word means microphone. It Ang is galing. considered less common than the more familiar mikropono. Oo, mikropono. So Miktinig. tayo ngayon ay gumagamit ng mga miktinig para sa ating mumunting podcast. Miktinig. Diba? Miktinig. Ang ganda. Okay. Simple lang. Oo, maganda. Okay, ikaw Mike, ano ang first word mo? Ang first word ko, simple lang naman, dahil it reminds me of... Tagalog. Hoy, Tagalog. Sa kadahilanan na ito ay nakakapagpabagabag. Bagabag. Hindi ko lang sasabihin. Dahil dyan, ito ang score ko. Ito yung score. Showtime na naman. Dahil dyan, ito ang word or salitang Tagalog na aking nasaliksik. Ang termino ay masimod. Parang ayoko itanong kung ano. Bakit? Hindi, kailangan yung tanongin. Masimod. Ay, spell mo. Paki-spell. Spell it. M-A-S-I-M-O-D. Masimod. Masimod. Okay. Use in a sentence. Natalsikan ako ng Hindi, walang gano'n. Hoy, grabe ka. Baka tubig or tubig baha. Putik, gano'n. Hindi kaya gano'n. Kasi natalsikan ako ng masimod. Masimod. Kaka-infinities pa mo yan eh. Ang ibig sabihin ng masimod ay sa English ay greedy or voracious. Nakawan. Parang Matakaw tingin or hindi. Oo. Parang ganun. Greedy. So, Nakita ko siya ay masimod. Uy, pero di ba parang siya? Parang katunog na masinop. Di ba parang gano'n? Hindi kaya gano'n. Masinop. May iba siya pang katunog, Jed. May iba pa siyang katunog. Katunog. Gusto mo yun? Ako naman parang casual. Anong katunog na masimod? DJMOD. Katunog yung si DJMOD. Masunod. Gano'n, di ba? Masunod. Pero ang masimod ay matakaw sa Tagalog. So, greedy terms. sa pagkain. So, parang siya. Yes. Ano ang English doon? Di ba may yun? Gluttony. Glutinous siya. Rice. Glutinous Rice. Ano ba? Malagkit na bigas pala ito. O, di ba? Kaya masimod. Nakalagay dito, voracious. Voracious. Ano ba voracious? Na ang hirap din i-define kung anong voracious. Greedy. Describe someone who has an excessive desire or appetite for food. So yun nga, yung parang mga takaw mata siguro, mga takaw tingin. Di ba ganun? Yung order to order. Takaw talaga. Yung sentence niya ganito, siya ay isang masimod na bata, palaging naghahanap ng pagkain. Si Mike din, masimod. Masimod na bata rin si Mike. As in. Wag niyo akong subukan.
Sobrang masimod si Mike. Guys, kung gusto niyo na masimod na tao, go for Mike. Oo. I think kailangan yung patunayan yan sa akin. So magkita tayo. Magkita tayo sa Infinity Spa. Ipapakita ko talaga na masimod ako. Grabe ka. Ay, naku, kung ano-ano na lang. Hindi ko alam talaga kung bakit yan hinahanap kong word. Walang sige, any sige. Ito, ako second word ko. Nakakatatlo na tayo agad So, panginain, masimod, at saka, ano yung kay Isha? Miktinig. Okay. Ito, ang ibig sabihin daw ng word na ito ay matalik na kaibigan. Kumare? Marcy. Marcy. Sis. Di ba? Matalik na kayo, sis? Kairog? Hindi kairog. Hindi. Lover ang irog matalik na kaibigan. Ano yung maalam yung ganun yung datingan? Di ba best kaulayaw, di ba mga ganyan? Kaulayaw parang ano mo yung kaulayaw? Kautang dila, di ba mga ganun yung mga yun nga alam ko lang talaga, kumari. Kachismisang dila. Hindi. Starts with the letter. Letter K din. K. Close friend. As in, parang companion levels na to. Pero hindi sila romantically involved. As in, close friends. Best friend talaga. Parang ganyan. Bestie. Kropa. Kropa. Bobo. Kropek. Ano yung kropek? Wala ako. Kadikitang katawan. Kadikitang hindi. katawan. Katabi? Parang kadaupang palad. Ganun. Hindi. Katabi na lang. Sumirit na kayo dahil ang malayo na makahula nyo. Ang tamang sagot ay kalumangyo. Parang close friend. Kalumangyo. So, how do you spell that? As in, spell as you pronounce. Kalumangyo. Letter C, Isha. Hindi, CH. Kasi silent H. Kalumangyo. Pilipino, pero may mga oo nga, kalumangyo. Close friend. Or companion. Diba? So, parang kung using a sentence, maaring sa pagtanda ko, siya ang aking kalumangyo. Yung hanggang pagtanda, close friends sila. Or maaaring sa pagtanda ko ay siya ay lumayo. Dahil ako ay hindi masimot. Gusto niya pala ay masimot. Oo, masimot. Gusto niya pala ay masimot. Yung masarap kasama kumain. Kasi diba greedy sa food. Diet kasi ako kaya hindi na ako diba masimot. Sabi nga nila, the people who like food, the way to a man's heart. The people who likes food are always the best people, by Julia Child. Sinabi ganun. Ay, may ganun. Hindi ko alam kung ganun yung pagkaano. Basta ganun yung parang ganun. Di ba parang ganun? Anywho. Yung Julia Child din ni Coco yun. Yung Julia Child. Si Julia Montes. Sino yun? Si Coco. Si Coco. Anak ni Julia Child. Hindi Coco din. Coco Child. Go Isha. Second word. Second word ko, ang meaning ay to break loose or become free. Wait, para alam ko. Magpumiglas. Kalayaan. Parang ganun. Pumiglas. Hindi. Mag-al sa balutan. Yun. Maglayas yun. Al sa balutan. To break free. Kumawala. Parang ganun. Na Ano ang simula? A. Mawala. Bobo pala. Aso? Alagpas. Ano ba yan? Medyo close yung, sabi mo? Alagpas. Medyo close yung alagpas. Aso daw. Aso. Parang nag-aalag grade 2. A is for aso. B is for baboy. Alagpas? Malapit sa alagpas? Agalpas. Agalpas. Ay, hindi. Alwina? Bulawin ka. Break free. Lilipad na ako. Ate Reg. Break free Ate Reg. Kasi nagkagana grande siya, diba? Break free. Ano daw word? Agapay. Hindi. Alpas. Alpas. Nung nakita ko siya, yung alpas,
familiar siya sa Ilocano word na, ano yun? Ito, ginugol ko rin. Alpasan. Sa inyo, alpasan. Sa inyo din? Sa Tagalog, alpasan. Bitangas. Bitawan. Batangas. Oo. Yung totoo. Sa Batanggenyo, alpasan. Sa Ilocano, alpasan. Alpasan. May ganun. Iba ang phonetics. Oo. Sa amin kasi pag sinabi mo, halimbawa, di ba, dati uso yung mga aso na nakatali. Yung may mga leash, di ba? Alpasan mo ang aso. Ganun. Ibig sabihin, alisin mo yung leash. Same din ng context sa Set him free. Ilocano is alpasan. Di ba? Kaya nakasama na si Mike ngayon. Kasi naalpasan. Nalampasan yun. Nalampasan ba? Ang next word ko, hindi naman ito madalas ginagamit sa bokabularyo ng mga Pilipino. Ang next word ko ay natanto or nalaman. Okay. Ako nagagamit ko yan. Ako din. Hindi ko in a normal conversation. Ay, hindi sa normal. Natanto. Oo. Pag nag-usap tayo, napagtanto ko or naisip ko. Hindi siya casual term. Nagagamit. Kasi pero kung halimbawa pinag-essay mo ako ng Tagalog, yung halimbawa reaction paper, yung magagamit mo yung mga ganyan. Sulating formal, yung mga sulating formal. Ayan. Napagtanto ng aking mga ganan. Ayan. Napagtanto ako sa braso. Mali. Nagpatato yun. Yung napagtanto. Ang tigas kasi niya sabihin. Yung hindi siya madulas. Hindi siya napagtanto. Kesa dun sa... innuendos. Tapos, yun na, kaya hindi ko siya madalas gamitin, yung napagtanto. Totoo. Di ba? Kasi parang normal mo sasabihin, na-realize ko, pag ganun, di ba? Parang pag casual conversation, Taglish na tayo eh. Ano yung napagtanto na casual? Ano yung napagtanto na casual na Tagalog pa rin? Nalaman. Nalaman ko. Or na-chika. Nanosong ko. Nanosong ko. Gilingo. Nanosong ko na. Actually, dapat pala sa pride, no? Sa pride month. Or may chika ako. Sige, sa next June tayo ng episode na mga Gay-linggo. Yung mga nag-evolve na. Yung parang, shark. Yung mga ganyan mo, yung shark. Yung iba di ko na maintindihan. Hindi ko na Very OGDS yung nanosong. Very pang skripta ng pelikulang LGBT. Yung gay best friend, parang ganyan. Parang John Lapus, ganyan. Okay. Napagtanto. Okay. Sige. Ako naman, ang last ko ay... ito. Okay, ito sa akin. Ang meaning nito ay hunch or presumption or kumbaga mas malalim na hula or guess. Chismis. Hindi yan. Sobrang lalim Hunch. Alam mo, kanina nung 'di ba sinabi ko sa inyo, "Oy guys, ito ang gagawin ng mamalalim na words ganyan." Nakala ko talaga yung babaw ni Mike, balon. Malalim talaga yun. Balon, sugat. Malalim na sugat. Bangin sa Baguio. Gagi. Malalim na yun, di ba? Ano yung well? True. Balon na yung well, di ba? Balon. Ano pa ba yung mga malalalim na? Bungee jumping sa... malalim na sa New malalim. Si tao pala. Malalim na tao. Kasi di ba yung yes. maraming wisdom. Malalim siyang... Proven and tested. Malalim si Yes, correct. Kutob? Hindi eh. Medyo ganon. Pero letter S ang umpisa. Sutob? Sukob na sabi ko, sorry. Hindi ko na ba? Mga kababuhan. Ay, naku. Ano ba itong episode na to? Sutukil. Uy, masarap yun sa Cebu. Hello nga ako. Nasa Cebu kami ngayon. As we speak. As we go along. As we listen. Oo. Sutukil, nasa Cebu kami ano nga yung two? Ano yung two? Tuna. Ayun ba yun? Sutukil.
Basta sugba, kilawin, tsaka ano yung two? Suto. Sugba, kilawin. Tuwa or to stew. Sugba to Tuslog. grill. Tuslog. Tuwa to stew. Kilaw to eat raw fish. Kaya sutukil. Ang S ito ay sapantaha. Sapantaha. Di ba sampantaho? Ay hindi, sapantaha. Tinapay yung... Pantoha yun. Pantoha. Tinapay daw. Tinapay daw yung sapantaha. Bakery. Sorry. Sa Kasi mahina talaga ako sa mga ano. Uy, sarapan the red. Gusto ko Coffee. I love ng Uy, pantoha. masarap yung coffee sa pantoha. Pero yung iba tinapay sa Pandiret. matigas eh. Sa pantoha. Isha, ano ba yan? Uy, Ikaw open talaga pa pantoha, pinakamasimod. ha? Ikaw pinakamasimod dito. Pati mga words na pag mix up na sa mga bakery. Ano, sa pantaha. Sa pantaha. Oo. Basta the best ngayon yung ano, sa pantoha. Tinapayan. Sa pantaha. Okay. I wanna use yung mga ibang words na Yes. today. Ikaw, Okay, Ish, ano ang last mo? Ang last ko ay, ang ibig sabihin ay bittersweet longing for the past. Ay, parang ano yan, longing for the A past. melancholic yearning for moments or people or experience Anong umpisang that can letter? never be retrieved. S din. Sinigang. Gaga. Ano? Hindi ko maalala kung anong term. Or kung alam ko ba siya. Wala, sirit na. Oo, serious. Okay. Salamisim. Salamisim? So, close nga sa sinigang kasi salamisim. Kasi panis na. Panis na yan. Salamisim. So, paano siya ginagamit? Ang aking pagsasalamisim, ganon. Ang aking pagsasalamisim ay hindi ko ganon. Salamisim used in a sentence. Hold on. In a sentence. Anong ginagamit niya sa pagsasaliksik? Ano Gugelyo. Gugelyo. Panginain. Anong gugelyo? Panginain. Oo. Browser. Kakaloka yung gugelyo. Ang kanyang mga salamisim sa nakaraan ay nagdulot ng ngiti sa kanyang labi. Okay. Ah. Ang kanyang mga salamisim. Sa bawat paglubog ng araw, umaaligid ang mga salamisim ng aming mga pangarap. So, noun siya. Hindi siya verb na aking sinasalisim. Yes. Hindi siya ganon. Okay. Okay. So, okay. as a verb, yun na siguro yung word. Baka pwedeng gamitin. Okay, sige. Okay. Ang last word ko, actually ito ay Tagalog ng car. Kotse? Kotse. Hindi. Sasakyan. Car. As in letter K, car. Sasakyan. Hindi. Karumba. Automatic. Karumba. Char. Ano? Sirit ako. Hindi ko alam. Bandwagon. Masarap din tong gamitin sa araw-araw. Ano, ano yan? B. Parang ayoko Masarap na gawin malaman. araw-araw. Masarap gawin Banyo. araw-araw. Masarap siya gamitin araw-araw. Nino. Sino ang mahilig gumamit ito araw-araw? Dahil ito ay sasakyan sinasakyan ito. Oo. Starts with letter B. Is there a letter Y? Wala. Wala. Ano? Ako sirit. Okay. Ikaw, Ish. Sirit. Sorry. Sirit. Sige. Ang English nito ay car. Ito ay isang demake ng sasakyan na may mga gulong. Ang Tagalog dito ay batlag. Batlag. Butling. Batlag. Batlag. Alam mo, si Ish, nirelate niya talaga sa mga alam niya, na etymology. Oo, kasi feel ko. Okay. Batlag. So, Batlag. malapit nang magka-letter Y. Close naman sa Batlagi? Bobo pa. Baitlag. Oo. Yan ang mga words na or mga salitang nakalap namin na mga malalalim na Pinoy or Filipino terms na hindi basta-basta nagagamit sa pang-araw-araw. Kung may mga alam pa kayo, i-comment nyo na yun dito sa sa Spotify, sa YouTube, or kung saan man kayo nandyan. Batlag. Ang ganda. I wanna use that. Bago pa pumunta ko sa ating pagbabalik, isang laro ng doble o wala
ang ating ayan na masasaksihan. Double or Kung nothing. saan pwede kayong manalo ng papremyo na sa lapi. So abangan yan sa pagbabalik ng Siligang sa Gabi, ang podcast. Here we go. Hi, this is Sheila from Rizal, Philippines, and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Panandali ang paghinto muna tayo sa usapang Tagalog at Filipino words. Panahon na para sa member shoutout. Hello sa mga certified Ka-Okra Pro and Pro Max members on patreon.com/Siligang sa Gabi. Hi sa inyo, Adi, Audrey, Che, Mimosa, Bea, Michelle D, Joseph, Glide, JC, Joanne, Insect Bites, Hazel, Milin, Corinthia, CS Farmer, Sarah, Ribera, Motherlight, Jonathan Mosh, Aki, Lulu, Chino, Trisha, Ashley, Nurse Camille, Pris, and Dar. Hi guys! Ayan. Hello din kay Marlene Faye, JV, Rara Rams, Zyron, Vida Margaret or Vida Margaret. Bakit ba? Vida? Vida. Jeremy, Limin, Hukol, Lemon, Jermaine, Zytel, Nix, Marinil, Jean, Manags, RJ, JP, Christian J, mga batong bakal, Nani ni Rio, Ayan, Primrose, Maida, Chloe, Donna J, Cassandra, Marky O, at kay Ren. At kay Hello! May umabol pa. Alright, hi din sa inyo, Kat, Dayan, Sheena, Jamil, Welmer, Jennifer, Shaula, Mads, Franklin, Zarina, Gio, Aiko. Ay, belated happy birthday pala kay Sir Franklin. Gio, Aiko, Moy, Kims, Vernice, Nordy, Jenny from the Block, Emma, Maui, Tita Cecil, Belle, Shane, Sheila, Carla, Ninang Carla, Manzo, and Dave. Hi Hello guys. sa inyong lahat. Salamat sa inyong mga members dahil sa inyo may once a month live recording tayo tuwing end of the month at dahil din sa inyo nakakatulong tayo sa ating chosen organization dahil part of your subscription at part ng ating ad revenues ay sinashare natin sa kanila. At for the month of August, ang napili natin ay ang Cancer Treatment and Support Foundation. Kaya mag-subscribe na kayo sa patreon.com/Siligang sa Gabi at make sure na naka-Pro or Pro Max kayo. So nakasuporta na kayo sa amin sa podcast para makatuloy-tuloy ang paggawa natin ng podcast at nakasupport pa kayo sa ibang organizations. Kaya mag-member na kayo ngayon din. Wag na may annual membership pa tayo, 15% pag annual membership. So go! Mag-member na ngayon na. Ngayon naman, dada tayo sa pinakapaborito natin lagi na batian portion. Ito ang i-shoutout sa gabi. Go! Ang ating shoutout ay nanggaling kay Luna Aniga. Ay, hindi pala. Aninga. Paano ba sabihin to? Ulitin sige, mo. Ano na lang, yung name na lang niya. Ayun kasi, sorry. Baka misconstrue nila yung pagka... Si na lang, si JL Luna, ang kanyang name. Nag-iba. Ini-skip. Kasi baka mali yung pagkasabi ko, sorry. Go. Alright, nag-comment siya regarding din sa episode natin sa Kiligang sa Gabi. Yung huli. Yes, yung naging higad ako, kaya ako nagkasakit. Mm-hmm. Anyway, ito yung kanyang message. Hello, Siligang. Birthday ko sa August 14. Baka naman ma-shoutout nyo ako. Okay, Happy birthday! Happy birthday! Belated! Kasi as of today, JL. tapos na ang birthday niya. Yes, happy birthday, JL. So, happy birthday, JL. Ayan, happy birthday sa iyo. At may karugtong itong message regarding dun sa episode na yun. Sabi niya, in relation to the previous episode, I made a PubMat for my org before regarding HIV testing. Ano yung PubMat? Published material. Basta parang ganun. Material. Parang art card. Material. Parang art card, ganyan. Okay. Layout, basically. Gumawa siya ng layout. Okay. PubMats. And based sa nahanap kong information, aside from Love Yourself Incorporated, people can also get a free HIV test sa number 1, social hygiene clinics that can be found sa barangay health centers, city health offices, or rural health units. Just reach out to your LGU. Okay. Number 2, public hospitals like PGH and San Lazaro Hospital. And number 3, Quezon City Self-Test Express. Yung express niya ay XPRES. Okay. Yes. Perfect itong number 3 para sa mga nahihiyang pumunta sa testing centers kasi may option kang magpa-deliver ng HIV self-test kit mula sa Quezon City Health Department. Ang galing naman. So kahit saan, kahit di ka taga QC, pwede mong
orderin doon. Winner. Baka doon na lang ako. Patest ako. And I think available ito kahit hindi ka resident ng QC. Sabi niya, love you, Mayor Joy. Sabi niya ganon. In fairness talaga kay Mayor Joy, no? In fairness. Kay Mayor Joy Shout out din kay Mayor Joy dahil nagtapos na rin yung Amoranto. Ang ganda ng swimming pool. Shout out sa'yo, Mayor Joy! Ganun talaga at malakas. Pero yung ganun siya dati, pero tinaman naman ngayon. Top performing. Isa sa mga top performing mayors. In the Metro ngayon, tsaka nagtatrabaho. Hindi siya nagpapaano sa mga bashers. Correct. Hindi nagpapa-apekto. Serbisyong totoo lamang tayo, guys. Ganun dapat. Yung maarte na puro ego nyo na naman yung topic. Wait, sa atin sa nakikinig sa atin na DDS, hi sa'yo. As in, lagi nagko-comment sa Spotify. Meron, dami guys. Time. Nagko-comment siya sa Spotify. Baka sabihin naman niya, nagka-airtime siya. Pero hello sa'yo. So welcome. Hello. Hindi ko lang bakit nakikinig ka dito. Hindi ko sure. Oo. Pero mukhang nag-enjoy siya kasi lagi may comment yun na kakampwet, mama, ganun yung comment niya. So, ituloy mo yan. Kung sa ka-happy, sige, mag-iingay ka dyan. Sige. Hindi naman ako na-hurt sa kakampwet. Correct. Kasi malaki naman talaga puwet ni Mike. Talaga, isa siyang tunay na kakampwet. Siya talaga. Teka, hindi pa tapos. Hindi pa pala tapos, sorry. Last na, sabi niya, thank you SGSG. God bless sa inyong tatlo at sa lahat ng mga ka-okra. Happy birthday! Nawa ay naging masaya ang celebration mo ng birthday mo. Maligayang kaarawan kung Filipino ang diba? Maligayang pagbati. GL Luna. Din may babatiin din ako mabilis kasi kanina after nung run ko, may nag-message sa akin sa IG. Yan na naman yung mga stalker mong followers. Yes. Sabi niya dito, yay, you're part of the run din po pala. Saw you sa Zeus Coffee. Nahiya pa ako magpa-pick ka-okra so here. tumakbo rin siya. As in, hindi ko alam kung tumakbo siya o napadaan lang siya doon. Tapos syempre naka-running gear ka, diba? So baka nakakita or feeling ko kasi siguro, si Mike ba to? Parang ang dami ng bukbok, parang hindi naman si Mike to. Siguro nagtaka siya. Parang ang dami yung bukbok niya parang lamang na isang bukbok tong nandito sa Zeus. Check ko nga yung IG niya. Ay, siya nga yun. My God, wag na ako magpa-picture. Sabi niya, wag na ako magpa-picture. Yung pala itsura. Baka lumipat sa akin, sabi gano'n. Si si Isabelita. Hindi ko alam kasi kung pwede ko sabihin yung correct yung name full niya name. Mismo. Pero hello, Isabelita. Hello, Isabelita. Welcome tuloy. Ang tawag doon. Si Isa. Si sana Isa. Nagpa-picture ka para naman may ma-post kami. Sabi ko sa kanya, uy, bakit naman ang person? Sabi ko. Sana. Kaso hindi bumalik. Hindi siya bumalik talaga. Ayaw talaga niya mo-picture. Uy, pag magpa-picture kayo, para naman maniniwala yung mga tao na may nakikinig sa amin. Tsaka para maniwala yung mga tao na may nagpa-picture sa amin. Kasi kala nila, ilusyonado kami. Kasi lagi natin kinikwento na may nagpa-picture sa patay, pero hindi naman natin pinapost, diba? Nakakatawa yung nagpa-picture sa atin sa patay. Tapos parang yung mga tigdarating yung mga artista sa patay. Tapos biglang, sa amin nagpa-picture. Nakakaloka. Tsaka yung nandito, na-meet ko dito sa New Zealand na yung kanito ko sa inyo dati na nagla-lunch ako tapos nag-hi, tapos sabi niya, narinig niya yung boses ko, akala niya daw, narinig niya lang yung podcast, tapos narinig yung boses. Hindi rin siya nagpa-picture, so wala rin akong pruweba na nangyari. Nakakatawa. Kung magpa-picture kayo, pag nakikita nyo itong dalawang sa Samgyupan tsaka sa Jiangnan. Nasa Jiangnan lang yung dalawang yung lagi. Tapos please, wag nyo kaming picturean from afar kasi nakakatakot. Lumapit na lang kayo para mas masaya. Nakakatakot na mayroon akong picture na. Mayroon akong picture sa akin from afar. Taray. Fan pa ba yun or Baka iba na yun Si Isha din lagi namamataan yan sa sa Samgyupan. Sa Samgyupan. Anyway, magpa-picture lang kayo pag nakita niyo yung mga taga-Siligang. Diyos ko, sino ba naman kami para tumanggi? Minsan nagugulat na din kami na magpa-picture kayo. Diba? But anyway, maraming salamat sa inyo. Happy birthday ulit, JL. Kung kayo ay gusto nung ma-shoutout, mag-member kayo sa Patreon, mag-comment sa Spotify, mag-comment kayo sa YouTube, kung saan man.
ipipila natin lahat yan dito sa i-shoutout. So abangan nyo lang yung mga kinoment nyo dyan. Balik na tayo sa ating episodyo dahil hindi pa tayo dahil hindi pa tayo nakapag-set ng date sa ating quiz night 3. Maglalaro muna tayo ng doble o wala. Kasi nga Tagalog. So mga hindi nakakaalam ang double or nothing o doble o wala dahil nga Tagalog tayo ngayon. Magtutulungan si Mike at si Isha na sumagot ng mga tanong. 8 tanong to total. 8 questions. Okay. Na ang bawat question ay may karampatang halaga na mapapanalunan. So, bawat tamang sagot nyo, dumadagdag yung amount ng pera na pwede nyo mapanalunan 2. Kung masasagot nyo ang pinakahuling tanong, ang double or nothing question. Pero pag hindi nyo nasagot yung double or nothing question, yung naipon yung pera na dapat ipang sasamgyup at ipang jadyangnan nyo ni Mike ay mapupunta sa isang ka-okra at dodoblehin pa natin yung amount na yon. Okay? Ako, yan na naman. Okay. So, pwede kayo manalo dito as much as 5,000 pesos. Kailangan makapag-jangnan tayo ulit. Nag-crave tuloy ako. Gusto mo dyan mamaya after nito. Hindi nyo na kailangan. Wag nyo na naroon. Kasi hindi naman kailangan. Ibigay na lang natin. Hindi, pero 2,500 yung mapapanalunan nyo kung kayong dalawa lang. Pero kung isa-share siya, magiging 5,000 siya. Oh my God. Kaya galingan nyo para hindi tayo gumastos sa malaki. Hindi tayo malugi sa kumpanyang ito. Kung saan namimigay ng pera. Okay. Okay. So yun ang rules natin sa doble o wala ha. So again, 7 questions plus 1 double or nothing question. Okay? Baka naman walang pinagkakabalan si Kuya Will. Siya na lang ang natin. Mahilig mamigay yun eh. Correct. Totoo. Okay na, question number 1. May 3 easy, 3 moderate at 2 mahirap na questions. Okay? Okay. Ito muna tayo sa question number 1 sa halagang 100 pesos. 100 pesos. Okay. Ilan? 3? 5 seconds. 5 seconds lang to answer to 5 seconds to answer. Ilan ang letrang A sa salitang nakakapagpabagabag? 5, 4, 3, 2, 1, 8. Alright. Final answer niya is 8 kasi time is up na. Bilangin natin Nakakapagpabagabag. 8 is correct! Ang galing! Ang galing Gusto naman. mo yung inanala ko ni Isha, Mike? Tapos nagintay na lang siya. Ang galing naman. Kasi baka makagulo pa ako. Okay, so may 100 pesos sa akin dalawa. Okay. Question number 2 sa halagang 150 pesos. Kasi nga pakit ang premyo dito. Ito ang sentence o ang pangungusap. Napakaraming hinagap ang nakita ng mga bida sa pelikulang Final Destination. Hinagap. Ano ang ibig sabihin ng Hinagap. Final? Tsare. Hinagap yung inaano ko. Nang hinagap. Multiple choice Napakaraming hinagap. Okay. A. Kamalasan. B. Premonition. C. Kamatayan. D. Aksidente. 5, 4. Ano ulit yung sentence? Napakaraming hinagap ang nakita ng mga bida sa pelikulang Final Destination. Napakaraming hinagap. Hoy, bawal mag-google. Paano nag-google kayong dalawa? Daki sa akin. Hindi. Hands up. Napakaraming. Hands up, Gabriella. Channing. Hands up, Gabriella. 5, 4, napakaraming hinagap ang mga bida sa Final Destination. Di ba A? A, kamalasan. A, kamalasan. B, sige, premonition. 3, C, kamatayan. D, aksidente. Ang sagot nyo ay A. Okay. A. Kamalasan is wrong. Ay, ano ang hinagap? Premonition or premonitions ang hinagap. So 100 pa rin ang pera nyo. So sorry. Hindi tayo mamimigay ng 5,000. Sure ako. Question number 3. Sa halagang 200 pesos. 200 pesos. Sa mga elemento
Yung pang chemistry elemento. Encantadia? Hindi. Ay, ano ba yan? Kung ang pilak ay silver, ang tingga ay lead, ano naman ang asoge? Ano yung asoge? May clue ako para sa inyo kasi ba easy round to eh. May clue. May isang lugar na madalas pinupuntahan ng isang Isha Rosabal para mamili ng something. Yun ang pangalan ng isang store. Pag tinanslate mo sa English, asoge. 5, Magnolia, 4, Rob Mag, Fisher 3, Mall. Magnolia. 2, Walang periodic table. 1. Mercury Drug! Mercury! Mercury is correct! Easy lang talaga. Oh my God! Ang galing mo doon. Sabi ko na ba? Ang dami na puntahan. Lahat na pinupuntahan. Magnolia. Okay, alam mo na ako na mapipicturean yan. Alam na nila kung saan pupunta. Magnolia, Fisher Mall, Mercury Drug. Isa lang. Kasi naman, gamot ni Mama. Correct. Oh my gosh. Di ba ang ganda? Ito naman, ano na tayo? So meron na kayong 300 pesos. May 300 pesos na kayo. Okay, ito. Asoge. Okay. Ito, ang question number 4 sa halagang 250 pesos. So pag nanalo kayo dito, meron na kayong 550. Tama? Okay. I think. Pipili ako ng Kasi question. 300. Sige. Ano mas gusto nyo? Yung may kinalaman sa atin o wala? Yung madali. Meron. Yung meron. Para Sige. Ito. Ano ang English sa salitang balintataw? Ba't related yun sa amin? Dahil ang clue ay ito. Kamakailan ay may inayos sa mga balintataw ni Mike Tan. Pupil. Ay, ang galing mo! Yay! 550! Ang galing mo! Sabihin ko lang sana mata. Ang galing mo! Paano mo nalaman? Ayun yung isa sa dapat word ko. Nakakainis. Dapat talaga, hindi ko pinagkatiwalaan yung request choice niya. Nakakairita naman, Sabi ko, ano nga yung nabasa ko kanina? Ang galing mo. Tama, balintataw is pupil ng eyes. Yay! So meron na kayong 550 pesos. Okay. So kung hindi nyo mapapanalunan to, magiging 1,100 na to para sa mga ka-okra. Pero meron pa tayong 4 questions. Okay. Question number 5 sa halagang 300 pesos. So pag nanalo kayo dito, 850 na ang mapapanalunan nyo. Okay. Okay, game. Sa pangungusap na ito, kakailanganin natin ang mas maraming anluwage sa pagbuo ng gusaling ito. Ano ang ibig sabihin ng anluwage? A. Hindi simento. Hollow blocks. B. Karpintero. 3. C. Semento. D. Bakal. Ulit Sa pangungusap na kakailanganin natin ang mas maraming anluwage sa pagbuo ng gusaling ito. Ano ang ibig sabihin ng anluwage? Mas Hollow blocks, karpentero, semento o bakal? Karpentero. Mas maraming... 5, 4, Feeling ko karpentero kasi tingnan mo yung choices niya. Yung dalawang material yung isa tao. Karpentero. Karpentero is... Correct! I love it. Have you tried this one? Siya pala si Sabrina Alwage. Ano? Sabrina Alwage. Carpenter, Sabrina Alwage. May bago na naman tayong character unlocked. Oo. Si Sabrina Alwage. Anluwage. Philippine version. A-N-L-U-W-A-G-E. Anluwage. Okay. Anluwage. Hoy, makakapag-junk na ba yung 850? Hindi pa. Isang tao. Okay. Isang tao pa lang. So, tingin-tingin na lang yung isa sa inyo pag ninyo na ako. Ano ba yan? Question Hindi, number... pwede mag-take out. Take out na lang. Okay. Dalawang take out. Question number 6 sa halagang 400 pesos. So, ano na to? Ano man ka naman? 850 plus 400. So, maging 1,250.
So, dalawang genre na ba yun? Hindi pa na. Dapat 1-6. Oo, pwede Okay na. na yun. Pwede na yun. Okay. Kung ang subject sa school na math ay sipnayan, ano naman ang subject na biology sa Filipino? Biologika. Wala ba? Four choices? Sorry. Pisika. Hindi. B. Haynayan. C. Agham. D. Kimika. Chemical. B. Agham. 5. Ano yung isa? A. Pisika, Haynayan, Pisika. Agham, Kimika. Yung B. Yung B, B. na lang. 5. 4. Haynayan. B. Final answer. Haynayan, di ba? Oo, Haynayan. Anong agham? Agham. Agham Tama is ito. science. Ba't ganun? Sige, Ano, kumanta pa Parang na. agham. Sa science o o agham. O biology. Science or biology. Biology yun. Science o biology. Oo, Agham, ano? di ba? Science. Science o biology. Yun ba yun? Agham nga. Baka science o agham. Agham. Oh. Baka yun yung... Hindi ko kaya. Hindi kasi haynayan. Bawat bata. Hindi haynayan. Okay, 5, 4, 3, O sige, 2, agham. Agham. 1. Okay. Agham final Bawat answer nyo. bata. May Oo. Ang tamang sagot ay agham. Haynayan. Kasi kaya sa science o agham, tinagalog niyo yung science o agham. Ano ba Oh naman? my God. Kaya nakakaloka ka. Di ba siyensya ang Tagalog ng Hindi. science? Pwede, Science yung science o Tagalog agham. yata siya. Pero yung agham yun yung Filipino. Bakit kasi yung kanta, so parang yung kinanta niya, in English siya, tapos tinagalog niya. Oo. Kumbaga, So parang bawat bata love or pag-ibig, ganun. Oo, parang tinranslate niya. Ano yung Ayan. science sa Tagalog? Agham, ganun. Ba yan? Science Tama o na dapat agham. kayo. Okay lang. So, meron na Okay lang. kayong 850 pa rin. Tama? Yes. Let's go. Sa Okay. kinanta pa namin. Science. Papasok na tayo sa sa mahirap na questions. O, last Oh two my God, di pa questions ba na to. mahirap yun? Okay. Hindi. Excuse me. Question number 7 sa halagang 500 pesos. Pag Okay. nakuha nyo to, meron kayong 1,350. Okay? Oh my God. Okay. Walang choices to ha. Kailangan yung identification to. Anong pelikula mula sa MMFF ang may English translation na Scarecrow? Oh my God, yung Anong movie ni Juday. pelikula Ano mula yung sa movie ni MFF Juday, ang may Mike? English translation Untold? na Scarecrow? Hindi. Judy. Judy yun. Ni Judy yun. Wait lang. 4. Sobrang ayun din si Judy, no? 5. Espantaho. Espantaho. Is that your final answer? Yes, I'm so sure dahil sinabi niya to sa interview. Okay. Espantaho. Espantaho is... Darren. Hindi. Siya ay si Darren sa Pantoja. Ang dami na unlock ngayon. Si Sabrina Alwague. Si Darren sa Pantoja. Darren Espantajo. Sa Pantoja. Dami. Sa Oh. Pantoja. Dahil sa Pantoja. Siya ay... Ano ang pasagot mo? Espantaho. Espantaho is... Metro correct. Manila Film Fest. Yes. Congratulations. Manila Meron meron kayong natin. 1,350. Tama, may 1,350. Okay na. May pang isang samgyup na ba? Oo. Dalawa na ba yun? Dalawa na yun. Dalawang take out. 700. Oo. Okay. Question number Don't 8. take out. Ito na ang double or nothing question na may halagang Okay. 600 pesos. Pag nanalo kayo dito, meron na kayong, ano magkano na 1,350? 1,950 na ang mapapanalunan nyo. Tukya. Okay. Pwede pa tayong bumili ng sa Dessert. Dunkin ng Makapag-dessert donut pa sa kayo. kape. 1,950 at pag hindi nyo nasagot to, dodoblehin natin yung 1,950 at yun ang ibibigay natin sa mga ka-okra. Okay. Oh. Walang tayong pera, Jade. Ito na. Ano? Ito multiple choice to ha. Pag hindi nyo Yes! nasagot. Okay. Okay sa akin. Oo. Ano sa Tagalog o sa Filipino ang salitang grammar? Gramaryo. Wala ba?
Okay, again sa halagang 600 pesos, ano sa Tagalog or sa Filipino ang salitang grammar? A. Panitikan. Panitikan. Hindi panitikan. B. Pagbasa. C. Talasalitaan. Kasi sa akin 1, 2, 3, 4 nakalagay. Kaya nalilito ko. D. Balarila. Ulit. Ano sa Tagalog or sa Filipino ang salitang grammar? A. Panitikan. B. Pagbasa. C. Talasalitaan. D. Balarila. 5, 4, 3, D. 2. Balarila. Kasi yun ang final answer niya. talastasan is... Walang talastasan sa choices. Ay, Di ba syllabication ang balarila? Hindi ang syllable ay ano... Uy, sobrang laki sa oras. 3, Syllabikasyon. 2, Ano ba? Balarila. Balarila. Okay, locked in. Balarila ang final answer nila. Ano the choices? Ay, Diyos ko. Wait lang. Dali na. Sagot na kayo. Panitikan, pagbasa, talasalitaan, balarila. Balarila. Sige, bala na. Pag hindi nasabi ng tama, hindi tama ang sagot. Ano yung tama ba? Balarila. Parang ka-braces eh. Ano ba na? Balarila o balarila? Balarila. Okay. Feeling ko balarila kasi alam ni Jed yung pronunciation. Okay. Alam ko na yung Cappuccino panitikan. Cappuccino balarila. Ito yung pasta, di ba? Balila. Yun na ba? Final answer? O, final answer na yun na. Okay. Winner For go home. 1,950, mananalo kaya si Isha at si Mike? Malalaman sa pagbabalik ng May commercial. Ang tamang sagot ay, ang Tagalog na sa grammar ay Balarila, correct! Walang makukuha mga ka-okra. Wala tayong post. Wala tayong social media post. Wala tayong PubMat. Walang PubMat. Kasi nasagot nyo. PubMat pala. Congratulations. Meron kayong napanalunan ng 1,950. So, anong oras tayo mag-ano? Approve na ng pinansin Yes. na. I think may pang tayo lechon next week. Pwede nyo rin gawin yun. Congrats, Yay. guys. Ano gusto mo, Mike? Gawin sa 1,950. Ano ba yun? Each? Hindi, bibili ako ng ng AirPods Pro Max. Pandagdag sa AirPods nyo. Divide by 2. Pandagdag sa AirPods. Sorry mga ka-okra, hindi kayo makakuha ng premyo this time kasi nanalo silang dalawa. Shout out to Juday. Next time, yung double or nothing question, dapat walang choices para talagang hindi, malaking bagay yung choices. So, congratulations guys. First time nung nanalo ngayon na kayo naman ang mag-enjoy ng winnings. Yes. So, congrats! Dahil bawat bata may tanong. Meron pa yung mga mga salitang Pinoy o Filipino words na gusto i-share sa amin. I-comment nyo yan ha. Kasi ito ay mga ilan lang sa mga na-research namin across the internet. Ang saya ng ibang mga kwentuhan sa uncut version ng episode na ito kung saan sinagot natin ang kwentanong na kung saan nalaman natin kung anong mangyayari pag na-read si Mike. Kasi parang saga na ito eh. Yung nakaraan, sinong mariread? Narinig na si Mike yung mariread. Tapos ngayon na-read na siya. Anong mangyayari nung na-read na siya? So ngayon nagtutuloy-tuloy ang kwento sa patreon.com/sinigang sa gabi. Kaya mag-member na kayo ka-Okra Pro or Pro Plus member. Kasi baka may part. Baka trilogy kasi yan, sure. Oo, baka trilogy eh. So baka malaman natin yung next na mangyayari sa kanila ni Chief. At mag-join na kayo sa Extra Sabaw. Sorry, walang cash prize ngayon. Pero again, yung 900 na utang namin nasa nasa quiz night. Quiz me. So abangan yan. Oo. Sa join sa Extra Sabaw Facebook group. Hanapin niyo lang yan sa Facebook, Extra Sabaw, at mag-member na kayo. And if you like this episode, paki naman, i-share nyo at i-tag nyo kami on all socials at Siligang sa Gabi. That's SILLYGNG sa Gabi. At i-rate ng 5 stars ang podcast na ito. At mag-drop ng voiceovers nyo para maging intro for the week sa siligangpodcast.com. At sa mga brands out there, come on, let's go bomba na guys. Let's do this. Come on. Mag-collab tayo. You can email us at siligangsagabi@gmail.com. You have reached the end of episode 245. Maraming salamat muli sa inyong pakikinig at
magbabalik kami sa susunod na linggo sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi, ang podcast. Bye guys! Bye! Paalam! See you, Hanggang Cebu! sa muli! Cebu, Cebu. Shalalala, Cebu, Cebu.